Ayan. Magandang umaga or magandang hapon or magandang gabi. Kape muna class. Yung mga pa-commercial pa yan. Pa-intro. Ay, GSIF. You hate sipping sounds. But, yeah. Let's start our next chapter. Uh, ito na naman inyong prop. Medyo ano pa, no? Medyo hayag mo dito. Antok pa't wala pang tulog. So fresh from the night shift work. Pero let's start and let's do our best para ma-discuss natin na maayos itong next chapter natin. Ano kasi since probably this will be the last chapter before our midterm. So better mas ma-explore pa natin or like mas madagdagan na yung knowledge natin before tayo mag-midterms. No? So like better na maraming chapters yung nasa ano natin magiging coverage ng midterms. No? So parang in a way class no kasi next week is holiday. So we're not supposed to have a class, mapa-synchronous or asynchronous man yan. Pero I will decide to continue next week is midterms na agad, no? So para hindi tayo parang behind in a way dun sa nakalagay sa ating calendar. Okay? So yeah, without further ado, let's start. Chapter 5, Audit Planning. Okay? Pagdating sa audit, no, para siyang chess. Like, in a way, dapat alam mo kung sino yung mga pawn mo, sino yung mga isasakripisyo mo. Yung pala yun. No? So, kung ikaw yung audit partner, ikaw yung king, andyan yung mga, di ba, based sa box natin, andyan yung mga assistant. So, andyan yung queen, probably the director, andyan yung bishops, so pwede natin sabihin mga managers, and rooks, tower, knight, mga supervisors. No? So doon tayo sa knight. Ako ay knight noong ako ay nasa audit pa. No? So yung mga tauhan namin, yung mga frontliners ay yung mga pawns. Sila yung mga associates natin or analysts. No? So parang there should be a proper strategy when it comes to audit, no? So, dito nga papasok yung parang pinaka-topic natin, which is the second step of our audit process, which is audit planning. Okay, so today, we're going to discuss several topics, no? So, parang medyo umano na tayo. Nagiging complicated na yung mga topics natin and in a way, mga nagiging seryoso na yung mga terminologies and mga concepts na i-discuss natin further, no? So, as you can see here, we have the whole concept of audit planning, understanding the client, audit strategy, materiality, audit risk, analytical procedures, the audit plan, audit program, and time budget. So medyo ano ba, maraming concept ang maibibigay ng chapter na ito. So parang it's like a preparation. Kaya nga planning, di ba? It's like a preparation for the whole or the next steps of the audit process. Kasi very crucial siya considering na without doing this, wala. Gulo yung ano natin, gulo yung audit natin kasi parang we do not have that strategies. We do not have that steps para gumalaw yung mga pieces of the chessboard. So like, ano ba yung goal natin? Again, di ba, makakuha tayo ng, or makapag-create tayo ng audit opinion without the audit planning itself, without the proper strategy, ligwak tayo. Okay, talo tayo sa laban. Mate. Okay? So here are our objectives. Know the procedures in understanding the client and its internal control, which is the whole point of our chapter. Second is to have introductory knowledge on the concept of materiality and audit risk. So actually class no, I will refrain or like hindi naman pala refrain. Meron kasi ako mga in-exclude na topics na better i-discuss natin in person so that you can further appreciate our topic for audit planning. So, it's just an introductory, medyo complex din siya, and siguro next time, no, parang it's more of let's do some practicals if ever, if kaya, and if may time pa. Pero
I will discuss the continuance of these concepts sa ating face-to-face class. So like, it's probably after midterms na. Okay? Next is to elaborate audit plan and audit strategy. So ano ba kinaibahan yung dalawang yan? Kasi parang in a way loss if ano ba yung nasa sa loob ng isa. So, better na i-discuss natin yan later. And lastly is to expound the initial discussion of analytical procedures. So, nabanggit natin to nung last chapter sa ating last video. Ito, nanonood ka ng Sir J.D. Diaries. Ang gumagawa na lang ng pangalan ng ano eh, ng, ang tawag dito? Video pod, big, bod, ano? Ano nga ba? Basta yung video podcast din ba ang tawag doon or kung ano man, no? So, video series o kung ano pa man, YouTube series natin. Nabanggitan natin initially yung analytical procedures as part of um, analytic procedure na din. No? So, parang further expound natin siya since yung analytical procedures is also a plan, is also part of the planning process. Okay? So, balikan lang natin yung ladder natin. No? So, we're done with accepting an audit engagement and we are uh, down to our next topic, which is audit planning. So, doon na tayo sa second step and meron pa tayong third, fourth, fifth, sixth. Okay, mahaba-haba pa yung ano, mahaba-haba pa yung pagdadaanan natin. Pero may isa-isa natin. Okay? So, audit planning. Okay, medyo ano na yung mga ano natin, ng mga slides is more of like summarize, informative, medyo boring since walang mga nagalaw-galaw na mga GIFs, no? Pero or kung ano pa mga interactive um, images or like videos. Pero focus na tayo plus ano, medyo seryoso na tayo. Okay? So, let's be professional sa pag-check ng bawat size natin and intindihin natin yung concept better. Okay? So, you may refer to our slides plus check your books for additional resources. Okay? Audit planning involves developing a general audit strategy and a detailed approach for the expected conduct of the audit. So, nabanggit na rin naman agad dito, no? Have a general audit strategy. Actually, si audit strategy is like um, para siyang blueprint. It's like the blueprint of the audit itself. So, siya yung mas broader actually with regards as compared with audit planning. Kasi si audit planning is like step-by-step procedures. It details the steps and approach na expected sa isang audit process. Okay? It's important to know areas of attention, identify potential problems, complete the work expeditiously. So it's like faster, quicker, proper assignment and coordination of work, and helps the audit to be conducted effectively and efficiently. So, yun yung mga importance niya, no? Without audit plan or with audit planning rather, we will know kung saan ba yung mga dapat natin pag-focus. Kasi merong mga items na dapat bigyan natin ng pansin, consider natin yung risks and materiality. So, madi-discuss natin yan later, no? Um, with this na rin kasi, no? Hindi, yung audit planning kasi is not necessary, not solely for the like, alamin mo kung sino yung kasama mo sa team, alamin mo yung pera na kailangan, mga ganun-ganung bagay, no? So, parang, it's more than that. Part lang yung mga process na yun, no? Pero ito kasing audit planning natin, gagawa tayo ng mga procedures para alam natin yung mga susunod nating steps. Okay? Kasi baka itong mga steps na to is hindi na pala kailangan. Or like, pagka ginawa natin to, sobra-sobra na yung ginagawa natin. Or meron ding chance na kulang pa pala yung ginagawa natin, hindi tayo aware. With assessing and understanding the client as well as his internal control, we do have the edge para makita kung ano ba yung mas dapat natin pagtuunan ng pansin? Ano ba yung mga factors na pwedeng nandun yung risk of material misstatements? Kasi pag nandun sila, doon natin malalaman kung ano ba yung mga procedures na gagawin natin next. Okay? So, with that, with this proper planning, we have the edge to have an effective and efficient audit. Okay? So, according to PSA 315, we must obtain sufficient understanding of the entity and its environment, including internal control. Okay? So, understanding tayo. First things first, di ba,
initially nag-accept na tayo ano, nag-accept na tayo ng engagement kay client, ngayon ang sunod. Siyempre alamin mo, like have the the specifics of the company. Like, ano ba siya? Saan ba siya nag-ooperate? Ano ba yung mga process talaga nila? Sino ba yung mga process owners? Process owners refers to those individuals within the management or within the company itself na gumagawa mismo ng mga proseso, either the operations, either the finances, and any other departments within the company. So parang alamin mo lahat yun. And in addition, alamin mo kung ano ba yung current status niya within the market. As well as, ano ba yung baka kasi meron mga significant reports or like news na kumakalat. In a way kasi yung mga bagay na yun is magpapa-understand sa'yo ng mga bagay na itinetest mo, which is yung mga assertions nila, no? Ah, pagka kasi alam mo 'to, you have the edge nga ulit 'no, parang part na 'to ng planning na since alam mo yung kalaban mo, alam mo yung aatakihin mo, ayun meron kang, like, you have all the supplies and resources you need para umatake in a form of audit, okey? So, dito inaalam natin yung industry, regulatory, and other including financials, and others including financials, nature of the entity, objective and strategies related to business risks. So, actually, di ba, given our previous subject, marami tayong nabanggit na risk. Actually, titingnan natin lahat yan kasi in a way, dyan nagmumula yung mga information natin, like saan ba sila nagkukulang, meron bang mga uh, like portion or section for what you call this, possible na nagkakalos pala sila, yung mga ganong klaseng bagay, no? In a way, damay na nga dito yung internal control. So, andun yun under letter E. And next is to know, we must also know their measurements and review of performance. Okay? Within the company policy, ano ba yung parang sistema din nila, as the word system, bonuses, salaries, kasi doon 'di ba parang papasok na rin yung mga accounts na makikita mo sa financial statements. The sources of information are here. Okay? First things first, review of PY working papers. Okay. Actually, ito na class, madalas, ito talaga yung gagawin mo. Pagka-hire pa lang sa'yo, after mo mag-training, like let's say for a month, I think it will only take a week nga lang din yata. No? So parang after nun, you will be deployed to your specific teams. Pagka lalo na nangangailangan sila ng tao, doon kukunin ka na agad nila doon. And one of the things na ipapagawa lagi sa iyo is to review their prior year working papers. So tinatawag na lang din madalas na PY working papers, PYWP. Okay, kasi dito the PY working papers are the actual deliverables. Very detailed siya in a way na andun na yung procedures na gagawin, andun na yung mga assertions na gagawin, andun yung mga tinest mo, andun yung mga samples na sinelect mo, andun yung results and evaluation and conclusion kung ano ba yung nasa sa loob ng particular working paper na yun. No? So, nakadepende pa yan. It's either working paper for cash, for receivables, for payables, or kung any other accounts na itetest mo. Balance sheet man yan or income statement. And one of the prominent is the revenue working paper. So like, pag alam mo kasi yon, pag na-check mo yan, like, ayun, magkakaroon ka ng idea na, okay, ito pala yung parang main source of revenue nila. Aside from this, meron pa pala silang other income na nakukuha. Saan itong mga to? Like, doon pa lang makikita mo na agad yung operations nila, di ba? Okay? Next, tour of client's facility. So it's like more of parang in preparation for your inventory counts or like checking of your property, plant and equipment. Excuse me. So parang uh knowing this one or knowing or like having the opportunity to go to the client, andito na yung nagagawa na natin yung parang parts of our audit procedures which is observation. So dun pa lang, sa pag-observe mo pa lang, nakakakuha ka na agad ng information. Next, reading relevant books, periodicals, and other publications. Actually, class, aside from the POA working papers, you must also check, yun nga, yung mga balita, no? Kasi baka yung ino-audit mo again, very risky na pala siya.
Kape muna tayo. Like, parang merong scandal 'to. So, parang dun pa lang makakaapekto na sa pag-assess mo. Baka kasi nga, ay okey parang nakasuhan yung particular employee ni company na 'to ng estafa or any other kinds of, um, financial crimes. Kahit hindi nga financial crimes, titingnan mo pa din kasi baka factor 'yan for fraud. So, again, 'di ba, parang once may fraud, mas mataas yung audit evidence na kailangan natin, mas maraming procedures ang gagawin natin, okey? Sanga-sanga na 'yan or like interconnected na yung mga 'yan. Discussion with people within and outside the entity, sa mga pinagtsitsismisan, like ganun pa. It's like more of parang information like from predecessor auditors, from legal personalities, yung mga ganung klaseng bagay man. Actually, pati nga previous employees, like if they have some issues regarding the management's way of of managing, or like meron bang katiwalian din within the management and any other et cetera, yung mga ganung bagay, no? Siyempre, you must go with your reliable sources. Okay. Lastly, reading corporate documents and financial reports. Um, Actually, no, pagka ano ka din agad, ah, mag, na-deploy ka aside from PY working papers, the actual financial statements itself, one of the best way para makilala mo ko yung company, okay? Kasi parang sa financial statements makikita mo din diyan, minsan naglalagay sila ng history, like ito yung nature ng business nila, tapos dito sila nagsimula, tapos ngayon ganito nakarami yung mga shareholders nila, yung mga ganong klaseng bagay. No? So parang, yeah, it's one of the things na pwede mong pagkunan ng information. Okay? In understanding the client, ah ayun, doon yung ito yung mga bagay na pwede mong i-check. Okay? So, papasok na dito, dagdag natin, no, yung common procedures which are walkthroughs and meetings. Okay? Walkthroughs and meetings. Again, nabanggit na natin yung walkthrough. It's like having a tour of the whole process. So, pwede mo yung gawin with tour, yan nga, tour of client facilities. Pwede mo rin siyang gawing online. Like, yun nga, you will create meetings or like virtual meetings through, madalas kasi pagka-corporate world, ano nga ba yun? Microsoft Teams. So, yun yung parang pinaka ginagamit na tawag dito, mode of communication, MS Teams plus the emails under Microsoft din, Microsoft Outlook. So, yun pang very prominent online sites na ginagamit under Microsoft, no? Kasi yun yung pang professional talaga. Um, Yun, magsaset ka ng mga ganun just to have an idea, just to have the information, the data and information para makilala mo si client. Okay? Again, for the processes as well as the personalities na din na gumagawa ng mga procedures nila. Okay? So the common outputs are walkthrough agenda and process narrative. Okay? So pakitandaan nyo to class, no, kasi parang hindi parang, kasi ito talaga yung mga ginagawa sa practice na walkthrough agendas and process narrative. Okay, expand natin. Walkthrough agenda, basically you just document everything na napag-usapan nyo sa walkthroughs. Basically summarizes all of the necessary informations na kailangan mo nga just to understand the client. Okay? Ito madalas, uh, ano yun? Tawag mo dito? Yung tatanungan niyan, like meron set of questions si um sorry, si auditor. Tapos yun, ang expectation is sasagutin siya ni auditee. Pero sa practice kasi, no, sa practice, yep, it's required. Pero kasi ang nangyayari, medyo makulit yung mga clients kasi minsan ayaw na nila. Lalo na kung, or like ayaw nilang magpa-unlock ng meetings and interviews, lalo na kung paulit-ulit naman. What do I mean by paulit-ulit? Recurring clients. So like every year, lagi na lang kayong tumatawag. O, ito nga yung process namin. Hindi naman kami nagbago ng process. Okay? So, ganun yung lagi sinasabi ni client. Pero tayo kasi bilang sumusunod tayo sa standards, and ito yung sabi ng standard, just perform walkthroughs annually kasi nga kailangan talaga yan. Kasi paano mo mapapatunayan kung sasabihin nila na, ay, walang changes. Mga auditors, paulit-ulit kayo, wala kang changes. Ngayon, auditors, talagang kailangan mo maging makulit kasi syempre, you're going with the standard. You must ask
kung talaga po ba na wala po ba talaga kayong, pagbabago sa process? If gano'n po, sir, ma'am, please answer na lang po yung question natin and we hope that you will also parang confirm our documentation pagdating dito, no? We will send our walkthrough agenda sa mga napag-usapan natin, then kindly confirm if tama yung mga details. Kung sinabi nyo sa meeting na walang changes, okay, dinocument po namin. And we just want to have the confirmation through email na wala talaga. And sapat na yun. Okay? Hindi actually yun yung mga nagiging issue. No? Parang, kasi nga ulit-ulit. Pero I mean, pumunta tayo sa standard again. Okay? Standard over client. Ganun yun. Ay, process narrative. I think nabanggit ko na to. Actually, after your walkthrough agendas, madalas nga parang ang nangyayari kung ano yung nakalagay sa walkthrough agenda, yun din sa process narrative. Basically, process narrative, process. Okay. May revenue process. O paano ba nakukuha yung mga receipts? Paano ba nagre-record? Sino yung nagre-record? Kailan yung usual dating ng cash? Yung mga ganong klaseng bagay, no? So, lahat ilalagay yan. May system or applications pa ginagamit o ilalagay yan sa process narrative. It's typically a Word document. Like, madalas title niyan kung ano yung account na tinatest. So, like, for example, na revenue. O ano ba yung mga types of revenue na meron, ano yung mga account codes na meron, lahat yan ilalagay. Then, ano yung process? Sino yung nag-authorize? Sino yung nagre-record? Sino yung nag-approve? Sino yung nagre-reconcile? Yun, lahat ng yun, i-detail mo. Okay? Kasi yun, it's like a very detailed documentation of all of your work. And isa siya sa mga pinapabasa sa mga new hires. Kasi nga, ayun nga, aside from your PY working papers, aside from your process narratives, aside from your financial statements, andyan yung process. Ewan ko kung naulit yata yung sinabi ko. Pero like yung tatlong major files na yun, nandyan na lahat ng resources na kailangan mo para maintindihan mo yung client. Okay? Hindi ka kasi pwede maging ano dito, maging lost pag nasa audit ka. Kasi lagot ka sa supervisor mo, lagot ka sa manager mo. Kasi ibig sabihin, kung di mo naiintindihan si client, like wala kang general understanding, lagot ka. I mean, ba't ka pa nandito, di ba? Ano mo gagawa yung mga working papers na yan kung hindi mo pala naiintindihan, di ba? Okay? Hey, moving forward. Uses of information obtained assist ito na nga ba? Okay, tama. Uses of information obtained assist the auditors in assessing risk and identifying potential problems. Okay. 'Di ba nalaman mo na nga yung um, process nila na document mo na siya sa sorry, walkthrough agenda and process narratives. Actually, class sa process narratives, meron diyang addition, 'di ba may process ka diyan sa dito. Di ba, kaliwa, meron, ito yung word file. Okay. Nakaliwa, andyan yung process. Then dito sa kanan, andyan yung mga risk associated. Okay? Ito kasing mga risks na to, like potential risk of material misstatements, mga nabanggit natin ito sa last lesson natin, no, yung mga related risks nila, and as well as fraud risk factors, o balikan nyo yun. Parang andun yun, dine-document yun para siyang may action point dun o may risk dito. Again nga, pinakamagandang or laging example is sino yung nagre-recon and sino yung nag-a-approve. Sino yung nagre-record and sino yung nag-a-approve. Okay? Kasi yung dun pa lang, like, pagka mali na, or like, wala nga separation of duty, it's a risk. Diba? Risk of mali yung nare-record, risk of yung pag-record mo ay maaring mag-result sa fraud. So that's a risk. Okay? Mas ma-elaborate pa yan further pag pumunta tayo doon sa next topic natin, which is control, no? Kasi nga itong mga risk na to, dapat meron yung associated control. So nilalagay din siya doon sa process narratives natin. Okay? So yun, ano siya? Ginagawa yan just to assess the risk and identifying potential problems nga. Okay? Information obtained,
to assist the auditors in planning and performing the audit effectively and efficiently. Yun nga, di ba kailangan nga natin ng information? So yun yung parang, basta yun na yun talaga yung lesson natin eh, di ba? Evaluating evidence and reasonableness of clients' presentations and estimates, and providing better service to client. Okay. Di ba pag alam mo yung client, alam mo yung kaloob-looban niya, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung paano siya suyuin, alam mo yung paano siya kikilitiin. It's just a joke, pero I think naiintindihan niyo naman yun. Okay? So for continuing engagements, okay, continuing engagement, ito yung paulit-ulit, no? Ito, kaya ko siya nilagay, no? Re-evaluate information gathered previously, including information pre-Y working papers, and update the information if needed. Okay? Ito yung pinopoint out ko kanina na di porket paulit-ulit ka naming client, sasabihin namin, ay, okay na po pala, wala naman kayong changes, sige, wag na tayo mag-walkthrough. It's a necessity. Okay? Nangyari kaya ng class na parang based on experience, in-audit na namin siya for 3 years, tatanong ng process, o nag-send kami ng meeting, ito na yung online meeting, tapos dinasipot. Okay, tapos pumunta or come to a point na nag-schedule na for on-site uh, on-site visit sa client premises, sa office nila. Nag-request na ng meeting, hindi pa rin sumipot. Okay? Tapos, makikita nila sa email, no changes. Okay, sige. Nasabi na agad nila, no changes sa email. Tapos parang nag-confirm na lang kami ng aming parang simpleng walkthrough agenda with our questions, indicating and documenting na sabi ni client to email, no changes. Okay, mayroon kaming katibayan. Pagdating sa process, boom! Ang dami palang changes, okay? Nagkaroon pa ng migration sa process. Migration, by definition, is like transition of your system. So, pinakamagandang example, ledger system. Super, yung siguro hindi siya very common, pero simple example from manual ledgers, nagkaroon kayo ng electronic system. Okay? Like automatic system. Yung migration na ganun, no? Yung case na yun kasi sa amin before, it's like yung migration of the automatic system from one system or application to another. So, medyo mahirap siya. So, like, meron kang matagal nang ginagamit na software, then bigla kang nag-decide na, ay, iba yung gagamitin namin for this year. Mahirap siya. Okay? O yung mga ganong klaseng tanong, like, or like, if we do have that information beforehand na parang, okay, may changes pala sa client ngayon. Meron palang kakaiba sa process nila na hindi namin or hindi na katulad ng dati or ng katulad ng prior year. Eh di sana 'di ba? Parang naging mas handa pa yung team. Kasi parang you have all the information that you need para harapin yung ganung problem. Okay? Ang problem, nag-change sila ng system, di naman pala sinasabi na or sasabihin nila wala naman palang pagbabago. Eh ano na, pagdating sa system, pagdating sa mismo substantive testing, ang daming pagbabago. So, wala, ligwak yung plan, kailangan mag-adjust. Okay? So, yung mga ganong klaseng bagay, it's a fault syempre fault syempre ni client. So, anong mangyayari doon? Possible na mag-extend yung engagement just to have further sufficient evidence. And kung hindi nga makukuha ng further sufficient evidence, is either modified or disclaimer of opinion. Okay? So kasama sa pinakamasamang scenario na is adverse. Okay? Pabalik tayo sa concept natin. For new engagements under PSA 510, it requires to obtain evidence from ABC. Opening balances do not contain statements that materially affect current year financial statements. Okay. So ito yung mga clients naman na bago. Okay, so bago, either bagong business or talagang kakabukas lang nila ngayon, wala pa silang prior year audited financial statements, wala silang balance for 2024, for example, or galing siya from other audit firms. Okay? So, first things first, dapat mong ensure na walang material misstatements dun sa mga opening balance for the current year or the current period. Okay? Next, prior period closing balance
been correctly brought forward to current period reinstatement or current period or in cases of reinstatement. Okay? Ito mas madalas na nga itong maihahambing mo do'n sa mga from predecessor auditors to successor auditors. Dapat mong ma-ensure na tama or na-roll yung, ending balance last year with the current beginning balance this year. Okay? With the consideration of accounting policies na dapat ay appropriate and consistently apply. Okay. Pinaka-common audit procedure dito, review of predecessor auditors' working papers. Okay? So, ano natin, no? So, nakapag-discuss na tayo ng walkthrough, process narrative. Ito, isa pa to. Actually, meron ding working paper dito, which is ito na nga din mismo yung pangalan, eh. Parang review of predecessor working paper plus review of beginning balances. Yun talaga yung pangalan, no? Anong procedure dito? Syempre, yun nga, parang i-make sure mo na tama yung mga balances from na roll from prior year to current year. And in addition, ito pa yung parang may working paper na kailangan ng participation yeah, ni predecessor auditor. Okay. So it's basically pagtatanong lang ng ay, ano ba nangyari nga nung before? Like, ito nga, okay. Ito yung mga balances before. So, tama ba na ito yung balance na this year? So, mga ganong klaseng bagay. Okay? It's like, it's a review of predecessor auditors. Pwede kang nga ding manghingi ng working papers talaga technically from the predecessor auditors, but it's upon their discretion. Madalas hindi rin sila magbibigay syempre for due to like intellectual property, I guess, or like yeah, pag may-ari talaga yun ng company ni PwC. Sorry, ba't ako nagbigay ng example ng Big Four? There are any other firms, pag-aari nila yon. So parang they do have that right and pwede nilang sabihin na ayaw namin magbigay. Pwede naman siguro namin kayong tulungan in a way kung ano ba yung mga audit procedures na ginawa namin. Again, lahat naman tayo galing sa standards. So like standards yung pinagtutunan kasi I think we do not have the point para ibigay sa inyo yung pinaka-working paper namin. Kasi nga, again, we're all following the standard. Okay? Okay. Next, understanding of internal control. So, ito ginagawa, nabanggit kasi siya gawa nung requirement kanina, di ba? Understanding of the client and including its internal control. So, this is being done. Check yung internal control system to anticipate the type of potential misstatements that can occur in the financial statement. So pagka nga alam mo yung control, ano ba yung mga significant control, again, di ba, babalik tayo doon sa kaninang process narrative. Andyan yung process, andyan yung risk. Ngayon, meron bang control na nag-a-address ng mga yun? Okay? Nag-a-address nitong mga potential misstatements na to and risk na to. Okay? So, huwag na muna natin masyadong elaborate kasi for next chapter pa yan. Okay? Audit strategy. Ayan, nabanggit ko to kanina. It's like the blueprint. Okay? It provides the tactics, all the necessary sectors na kailangan mo sa audit, no? And the best audit strategy, most efficient, very effective, and perform at less possible cost. Okay, syempre dapat dun tayo sa kikita tayo. Yun din yun eh. Kikita tayo. Hindi worth it na sobrang tagal mong mag-audit, hindi worth it na it took you a whole day para magawa yung cash working paper. Again, walang yun, di ba? Walang proof of cash doon. So parang uh, as much as possible, dun tayo sa very effective and very efficient. Okay? Hindi, wala sa lugar yung palate-late, wala sa lugar yung hindi mo naiintindihan. Okay? So, pagka nasa audit ka, please, focus ka muna sa planning kung ikaw ay new hire, no? Like, you must know the client, you must know the process. Okay? Yun yung challenge new hires pagka, or class, pagka kayo nga ay
mag-decide na mapunta sa audit, please aralin niyo yung ano, aralin niyo yung client, aralin niyo yung working papers. 'Pag umokey ka diyan, i-relate mo siya sa mga ano, natutunan mo sa audit, natutunan mo sa'kin, natutunan mo sa libro, natutunan mo sa kung sino pa mang prof ang nagturo sa'yo, then i-apply mo siya dun. 'Pag natutunan mo na lahat, unti-unti mo siyang ma-appreciate lalo na pagka nandun ka na sa pinaka-process or like pinaka-working paper na or like point in time na ikaw na yung gumagawa ng working paper. Okay? So, again, have all the resources, have all the plan, have all the strategy before sumabak sa digmaan. Actually, audit is kind of like a war. No, it's not kind of like, it is a war. Okay. Madugo, maraming nasasaktan, maraming nahihirapan. Pero hindi mangyayari yung mga paghihirap na yan kung you are equipped with all the knowledge, with all the experiences, and with all the understanding. Okay? Audit plan, oh, yan. It's like a step-by-step guide. So again, audit strategy, broader part lang yung part lang yung audit plan. Okay? Audit plan siya, as much as possible, sinasagot niyo yung mga tanong na to. Okay? How much evidence should we accumulate? What are the procedures to be performed? Hmm, sorry. And when should procedures be performed? Okay? So nakaano yan, nakaplat na yung mga bagay na tinatanong niya. Kasi class audit plan, madalas pagkatatanungin ka, ano yung audit plan? Sinasabi nito yung nature, timing, and extent. Yun na yung tandaan mo, NTE. Nature, timing, and extent, paulit-ulit. Okay, nature, timing, and extent. Yan na siya paulit-ulit. Okay? So again, ulit-ulit na yan. Audit plan, nature, timing, and extent. Okay? Nature. Okay. Ano ba yung mga procedures na gagawin natin? Timing, kailan ba gagawin? During interim or during year-end? O, take note niya. Extent, gaano ba karami yung gagawin natin? Gaano ba kaunti? Or alam ba yung minimum required number of evidence na pwede natin kunin? Okay? So um, to answer this, adequate considerations of materiality and audit risk should be performed. Okay. So, ito kasi magdidikta ng ating nature, timing, extent, materiality, and audit risk. So, medyo complex na to. Hindi naman sa medyo complex. I mean, siguro bago, pero kailangan mo siyang maintindihan. Okay? Materiality and audit risk. So, duman tayo sa materiality. Kailangan pa ba discuss? Kasi i-discuss ito financial reporting. And again, based sa ating book din, no, it's a financial reporting concept. And tama naman talaga, wala talagang definition or like definite threshold, definite amount, definite percentage, kung ano ba yung materiality. Actually, the standard itself is just gives us like guidelines or like considerations, pero as to actual definition and specifics, walang makakapagsabi kung ano ba yung materiality. Kasi nga, ito ay based na lang din sa professional judgment. Okay? PSA 320 does not give a definition of materiality since this is a financial reporting concept din talaga. And based nga din, balikan natin yung FAR natin. It's, ito, naka-summarize na lang yun. Yung omission ng isang bagay, pag yun ay nawala, pag ito ay nakapag-influence sa decision making ng mga users, materiality siya. Okay? Pagka nawala siya, hindi mo siya nalagay or like pag tong amount na to ay nandun, tapos basta makaka-influence siya sa decision ng users o lagi natin sasabi investors pagka nakita nilang ganito yung pagkakamali, tingnan nila mahalaga ba to, pagka nagbago yung decision namin, ito yung material, okay, ito yung doon papasok yung materiality. Okay. For audit, some matters are important in di pinatapa. In fair presentation of financial statements while others are not. Okay? It's like concept of money. Diba?
kung kumikita ka ng 30K, ano ba yung materiality mo? So, minsan yung mga barya-barya, as in barya na lang talaga. Yung 100, though kung kuripot ka, malaki yun. Pero kung talagang, ano ka, secured ka naman, it might not be material. Pero yung 500 peso bill, it might um, exceed your materiality concept or threshold. Okay? Relate mo na lang yan sa pera. Which is kasi ganoon din naman talaga yun. I mean, materiality basis niya amounts or like specifics niya is amounts. Okay? It may be viewed as either a largest amount of a statement that the auditor could tolerate. Okay. So dito like, yun nga, yung parang concept ng ano, ng pera. Willing ka na mawalan ng below 500. Okay? So that's the largest amount na kaya mong i-tolerate, 500. Or the lowest aggregate amount that could misstate any one of the financial statements. So parang it's like compilation. Tawag sa ganun, yun yung aggregate amount or like consolidated amount pag ng misstatement to, no? Okay, po. Parang, okay, mali itong error na to. Mali itong pagkaka-record nito. Ngayon, yun nga, di ba? Babalik tayo dun sa concept. Material ba siya? Paano pagka itong transaction na to sobrang liit lang naman ay immaterial. Okay. O din yung transaction na to sobrang liit din ay immaterial as to transaction wise. Pero pag like as to overall balance pagka pinagsama-sama mo na yan, pag pinag-consolidate mo yan, uy, ang laki pala. Okay? So yun, like it's the lowest aggregate amount yung pinagsama-sama that could misstate any one of the financial statements. It just means that parang actually, yung lahat ng financial statements is interrelated. Talaga naman, 'di ba? Balance sheet, income statement, cash flow, maging sa notes. Actually, class no, parang ito disclaimer na agad, no. Unahan na natin. Notes, one of the one of the tedious things na ginagawa sa audit, pero pinakamahalaga rin siya. And they are equally valuable and needed and important. Pero, 'di ba, pagka sasabihin mo notes, ay notes lang naman 'yan. Pero pagdating sa FS, inang, yun na yung yun na yung parang nagko-compose talaga ng pinaka-FS. Okay? So, check mo nga, yan, lowest aggregate amount, pagka kasi naka-apekto sa one financial statements, like material to sa income statement, tapos sabihin mo, ay, immaterial naman to pagdating sa balance sheet, lahat nga interconnected eh. So, parang consider mo lahat. Okay? May concept dyan sa book nung, ano ba yun, yung kung 500 yung materiality sa income statement tapos 100 sa, like, 200, ano ba? 1,000 sa income statement. So, ano yung materiality threshold mo? Siyempre, doon ka sa 500. Doon ka dun sa mas safe. Okay? Again, lowest aggregate. Okay? Materiality is a matter of professional judgment. Okay, ulit-ulit. It involves quantitative and qualitative factors. Okay. Class, we also have, ito, hindi ko siya naglagyan ng pin, pero check niyo yung mga pin, no? Yung mga pin icon na pinaglalagay kanina, yung kulay pula. Pero ito, another working paper to, materiality. Okay. Ginagawa siya, yun nga, just to know, again, babalik tayo sa concept. Itong materiality, magpapa-understand na rin to, or like meron tayong information nga para magkaroon tayo ng way or like plan or like strategy nga again kung ano-ano lang ba yung mga itetest natin. Again, paano pag hindi naman pala material yung amount ni receivables? Itetest pa natin siya? Anong sagot? Actually, kung gano'n, no, assess mo pa din actually. Hindi, kaya 'di ba, um, tawag mo dito? Hmm. Dalawa yung nasabi. It's either materiality or materiality concept or the risks na makikita. Okay, marami discuss natin yun. So, paano yung sa ganong klaseng concept, paano pag immaterial yung amount, madalas ang nangyari talaga sa practice, hindi mo na nga siya itetest. Pero pag like we have an assessment based on the risks na
ano siya, very significant siya, o di itetest pa din siya. Like for example, balance-wise, okay, mababa siya. Eh paano kung may fraud palang involved doon kaya mababa siya? Eh di, I mean, ayun, hindi nga natin siya natest. Eh paano kung dapat pala yung mga amounts is nandun? So, doon papasok yung risk. So, in a way, matatest pa rin natin siya. Okay? So, it's a matter of checking nga din yung mga bukod sa quantitative factors, qualitative factors. Like for example, ngayon, di ba? Ay, may fraud na involved dito. So, ano, di ba? Parang basis na rin natin yun na, ay, okay, baka pala naging masyado tayong mabait doon sa materiality concept natin. Ganito kasi class, no? Again, ano ba yung material? Kung makakapagpabago man ng desisyon. So, for example, doon lang tayo sa 1,000s, no, para madali na lang sabihin. So, okay, nagtetest tayo ng transaction, lahat ng halaga na nag-exceed sa 100 pesos. Okay? So, yun yung materiality natin. O, pagtingin mo, okay, madami yung transaction from 100 to, or like more than 100 to 1,000. Okay, so lahat yung samples natin. So, pagka tumaas siya, mataas, or like tinaasan mo yung materiality mo, so ang naging threshold mo na like 200. O, edi ibig sabihin, nabawasan yung mga possible samples mo na ranging from 100 to 200. Kasi nga, hindi na siya ng materiality mo. So like, andun pa man siya, hindi mo na siya itetest. Okay? Kabaliktaran naman. Paano pagka binabaan mo yung materiality threshold mo? So like, naging 90 na yung threshold mo. So yung from 100 to 99 to 91, naging part na ng samples mo. So mas marami yung itetest mo. Okay? So elaborate natin yun further. Okay? Auditor should make a preliminary estimate of materiality to assist in determining audit evidence needed. In addition na lang, class, no, parang madalas pagka maggagawa ka ng materiality new hires, pag new hire, madalas hindi ko paggagawin kasi syempre kailangan mo na maintindihan lahat. Ito mas ginagawa ng mga experienced analysts pero madalas supervisors again. Ay mga crucial files talaga. It has an inverse relationship with the evidence needed. Okay? So the higher materiality, audit evidence. Ito nga. Higher materiality. Okay, tama. So, yun nga, balik tayo dun sa concept kanina. 100 yung threshold mo. Ngayon, tinaasan mo. Naging 200. Ngayon, naging maunti na lang yung mga possible samples or like population na kukunin mo. Less yung audit evidence na need mo. Kasi nga nawala yung from 100 to 200. Ngayon for 100 materiality threshold ginawa mo ng o binabaan mo. So the lower the materiality threshold, mas maraming audit mas madami na yung nasa population mo, mas marami ka ng samples, mas marami kang evidence na kailangan makita. Okay? So it's an inverse relationship. Pag mataas ang materiality threshold mo, um, tawag dito, mas mataas yung materiality threshold, less yung audit procedures na gagawin mo, less yung audit evidence na need mo. Okay? So, mas mababa yung materiality threshold mo, mas marami yung sample mo, mas marami yung itetest mo, mas marami kang audit procedures na gagawin. Okay. Marami tayong class mababanggit na mga ganan, both sa materiality and audit test. So, kailangan nyo siyang maintindihan. No? Huwag nyo siyang kabisaduhin. Like, ay, ano ba itong materiality versus evidence? Oh, nakita ko sa slide, may yung mga may photographic memory dyan. Naalala ko pa yung mga, ay, nandito yun sa slide, ano slide to? Wala man slide yan. Okay. Ay, hindi to siya hindi dapat yun. You must understand. Okay. Ano mo na lang, gawan mo na lang ng logic. Okay. So, ay, okay, yun nga. Parang ganun, di ba? Parang, okay, binabaan yung yung range. Hindi mas marami yung population. Eh di, ayun, marami tuloy akong gagawin kasi marami akong check. O, eh di, more evidence yung kailangan ko. Okay? Materiality is considered in the planning and completion stage. Okay, bakit ganito? Planning and completion. Actually, parang in a way mali yung term. Hindi ko na sasabing mali. No? Parang meron pang mas better term. It's like ginagawa yung materiality working paper more on the planning and completion stage. Okay? Bakit? Planning, syempre, check mo nga kung
Ito kasi yung magdidikta ng mga audit procedures na gagawin natin. Again, kung hindi naman material na account, bakit mo ite-test? 'Di ba? O, doon babalik at babalik tayo doon sa mga concept. Like, ito yung, ang balance nito, ano lang, 100 lang. Ba't ko pa ite-test to? Ba't pa ako kukuha ng ano dito? Ng sample para i-check ko, 'di ba? Yun, doon yung sa planning stage. Pag completion stage, ito, check mo kasi baka may pagbabago. Ngayon kasi itong materiality, meron kasing mga basis yan. So, I think next slide na ba yun? Parang dito. Banggitin natin, no, ano ba yung pinabanggit niya, bakit nandun din siya sa completion stage. Okay? So, sa planning stage, ito yung mga kailangan mo i-consider. The overall materiality. So, it's like, ito na talaga. Ito yung pinaka-materiality na pinag-uusapan natin. And madalas, mataas pa yung amount na to. Okay? Mataas pa yung amount na yan. Pero it's more of on the financial statement level. So like, tawag mo dito, ito yung overall materiality for balance sheet. Ito yung overall materiality for income statement. Okay? Tolerable misstatement on the other hand is like on the account and transaction level basis. So like ito lang yung kaya mo i-tolerate para sa cash. Okay, ito lang yung like amount of statement na kaya kong i-tolerate for my payables. Okay? Then doon papasok yung ito na yun, meron na tayong mga mga materiality thresholds. Ito na yung gagamitin natin para nga alamin kung ano ba yung test natin para gawin yung audit procedures. Okay? Pero yon, babalik tayo doon sa again, yung isang definition ng materiality. We should check the aggregate amount of misstatement versus the overall materiality. It's like a concept of aggregating your tolerable misstatement kung tataas ba siya, malalagpasan niya yung overall materiality. Kasi kung ganun, wala. Kailangan mong either mag-adjust or like ipa-adjust na talaga siya kay client or actually, yun talaga yung resolution. Pagka material na siya, as much as possible, ipa-adjust mo. Kung hindi niya ipa-adjust, edi wala. Modified or adverse. Okay? Babalikan na sa mga concept. For the additional notes, ito. May concept kasi na binanggit kanina yung kanina. Yung book natin, okay? With regards to the overall materiality. Kung yung should be materiality natin is 50, pero ang ginawa mo, nag 100 ka. Ito parang yung concept lang nung kanina yung pinagsasabi ko, no? 100 yung ginawa mo materiality. Paano yung mga amounts 51 to 99? Hindi mo na siya sinama kasi hindi mo siya chinek. Paano kung andun pala yung misstatement, 'di ba? Again, yung should be materiality mo 50, hindi mo sinama. Okay? Paano naman kung yung should be materiality mo 50, ang ginawa mo sa practice mo 25. So like, from 21 to 49, tines mo pa din. Ano na nga material naman. Ba't mo tines? So, dagdag trabaho ka. Again, hindi siya efficient, hindi siya effective. Okay? Doon siya papasok sa concept na yan. Okay. Andito yung concept na nasabi kanina, yung financial statements are interrelated. Okay? So, dapat mo consider mo yung overall materiality effect na sa balance sheet, sa income statements, sa cash flow, and sa notes. Okay? Financial statements base percentage. Okay, the overall materiality, pag gagawa ka ng materiality working paper, talagang ano yan, like basis of a percentage of a certain account or like financial statement figure. It's either percentage of revenue, percentage of total assets, percentage of net assets, mga ganong bagay, no? Nakadepende pa yan. So, babalik tayo dun sa concept ng quantitative plus qualitative factors. Ano naman yung mga qualitative factors? Ito madalas, ikaw ay, ito class, no, parang medyo special concept na siya. Nag-aano ka ng funds, nag-audit ka ng fund, like funding institutions or funding entities. Mas mahalaga sa kanila kasi yung net assets. So parang yun yung threshold mo.
Kanya-kanya yan, eh. Either yun nga, net assets, either percentage of net income, or like percentage of revenue, yung mga ganong klaseng bagay. Isa pang special case, I guess, liquidating entities. So madalas it's either a percentage of income or percentage of expense na. Kasi parang yun na lang yung ano eh, yun na yung very prominent or like kasi nakalos na yung mga liquidating entities na yun. So baka possible, ito na yung may highest aggregate amount na makikita mo dun sa financial statements, edi better na dun ka mag-focus for your overall materiality. Okay? Nakalimutan ko yung particular range niya. Parang, ano ba yun? Uh, Either 85% of net assets, ganun. Alam ko mataas yan. Initially, parang 85%, or if I'm not mistaken, basta mga ganun. Uh, yeah, parang ganun. Kasi nga, again, parang yun, tama ba? Your percentage or basis. So either oo, mataas siya, mataas. Mataas siyang percentage ng particular EPS base na yan. Okay? Next time, papakita ko ng working paper for that. Ano lang yun, simple working paper. Yun yung i-discuss natin pag may face-to-face tayo. Okay? Tolerable misstatement, materiality at account-based level. Actually, nabanggit ko na yan kanina. Parang it's like percentage of cash na okay lang sa'yo, percentage of revenue na okay lang sa'yo, na mapaglagpas siya. Pero madalas kasi to ano na to, it might equate to the performance materiality. Mamaya, babanggitin natin yun na kung ano ba siya. Practice, madalas equivalent nga siya sa performance materiality. It's like lower amount as compared with your overall materiality. Mamaya, discuss natin ano ba yung purpose niya. Okay, so for your aggregate amount of misstatement versus overall, combined and corrected misstatement should not exceed the overall materiality. Nabanggitin yun kanina. Okay? Ito pa. Kasi yung nasabi kanina, ano ba yun? Considered in the planning and completion stage. Materiality, check mo rin kasi yan after mong maggawa ng audit procedures. Bakit? Ito yung masaklap na katotohanan. What if yung basis mo is percentage of revenue? Nakita mo na, uy, 5 million to. O, tinasan na natin yung mga amount, no? 5 million to. Ay, oh my. Yung 3 million, ano pala, kailangan i-adjust. Okay. Oh, okay, in-adjust o naging 2 million. Ngayon, nagbago yung percentage of ano, yung basis mo ng overall materiality. Ngayon, i-check mo yun. Okay? I-check mo kung grabe ba yung effect ng pag-change na yon para magbago yung materiality threshold natin. Kasi baka possible kulang pala yung audit procedures na nagawa natin. Ganon kalala. Okay, ganun siya kalala. It's prone to additional work pagka ganun. Kasi yun nga, ito yung basis ng mga tinetest natin eh. What if nagbago yung base natin at the end of the procedure? Uulit at ulit tayo. Wala kang choice doon. Okay, so that's the risk. Kaya kailangan maayos agad yung assessment mo pagdating sa materiality. Okay? Ganun siya crucial. I was hoping you understand and appreciate that concept. Okay? To performance materiality. Amount lower than the overall materiality. Ginagawa siya for the sake na parang it's like a safeguard, no? Kasi kung mas mababa yung isa-set mo na performance materiality, madalas ito yung nagagamit talaga sa practice, hindi yung overall materiality. You have the performance materiality. It's either a percentage of also a percentage of the overall materiality. Kasi parang ito na yung ano, madalas ito pa, it equates to your tolerable misstatement. It's like ito yung amount na kaya mo i-tolerate na okay lang. Okay? Okay lang na misstated to. Parang gano'n. Okay? So doon to relationships ulit tayo. Okay. Hmm. Materiality, I think nabanggit to kanina. Nabanggit ko to kanina kasi evidence so kanina. They have an inverse relationship, materiality versus procedures. Again, mataas yung materiality mo. Ibig sabihin, mas maunti yung population mo. Mas maunti yung procedures na gagawin mo, mas maunti yung evidence sa kailangan mo.
Okay? Unti-untiin natin yan kasi mamaya baka malito kayo dun sa ano, relationship pero babalik at babalik tayo dun mamaya. Okay? But the procedures and the evidence have a direct relationship. Nabanggit naman kanina yung mapapansin nyo, di ba? Balik tayo, babalik tayo sa concept, pababa naman. Lower materiality amount, ibig sabihin, mas malaki yung population mo, mas marami yung magiging samples mo, mas mataas yung audit procedure, or mas maraming audit procedures na gagawin mo. Kaya kailangan mo ng mas maraming audit evidence. O, di ba? Umano yung mataas, mataas. So, it has a direct relationship, evidence and procedures. Okay? Ginawa mo mga kapasaduhin niya na, huwag mong kakapasaduhin, intindihin mo. Okay? Kung ano yung mga up, down, out, down. Up, down, 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 out, out. Ano? Up, down, 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 up, up. Okay? Hey, Lord. Okay? Sorry. Okay. Moving forward, basis for preliminary materiality. Okay. Ito class no. What if nasa audit planning na nga tayo eh. So parang ano yung ano natin? Ano yung basis natin? Eh kung nasabi nga natin yung overall materiality based doon siya sa ano, based siya doon sa percentage ng particular FS amount. Like net income. Eh nung sa ano pa lang tayo, October. Alam, paano yung ano, November, December? Paano yung October mismo? Kasi nasa October pa lang tayo, wala pa yung balance ng ano, nung mga natitirang araw, di ba? Paano na? Okay? Si OA. Pwede mong gawin to mga to. Okay? You may either use your annualized interim FS. Anong ibig sabihin nun? Annualized interim FS, so like, kasi okay na yung balance ng ano eh, January to September. Pwede ka na possible may trial balance na si client. Pwede mo siyang i-analyze. Pwede mo annualize. Pwede mo siyang i-interpolate. So para siyang inaano niya, fino-forecast na yung magiging amount as of December 2025 or like as at 2025. Okay? So para siyang ano, may ginagawa talaga siya, interpolation. Pero madalas ano siya madalas ginagawa din siya for subsequent planning analytics, yung mga ganun. Babalik tayo yung mga ano, analytics natin. Kasi parang need mo kasi ng data for ano the whole year, like the whole month, like the perspective amount. Pero kung wala ka nung ano, wala ka nang ganan, edi ano, kumusta na yung audit mo? Matenga ka. Eh, wala kasi yung ano eh. Wala pa kasi yung final na ano, na tawag dito, na basis natin for materiality. Paano ako makapagsimula, di ba? Ano yung mga procedures na gagawin ko, wala pang materiality. Okay? Kung pilosopuhin, pwede mong gawin to. Okay? So either annualized interim FS or your PY financial statements. Pwede mo rin kasi maging basis yun. Like kung ano ba yung threshold before. Again, it's a matter of professional judgment. It's matter of ano ba yung sinabi ng manager mo. Kasi I like may ano naman siya, professional judgment. Ipapareview niya yan kay partner. So, yun, professional judgment din ni partner. Okay? Next, or lastly, budgeted financial statements. Ito, mas mamapasok siya dun sa mga substantive procedures. Class, lagi, I don't think it's a requisite, pero madalas kasi meron talagang analytical procedures for revenue account. Okay? Revenue. Bakit? Kasi hindi naman sapat na mag-vouching-vouching ka lang doon. Check mo, ay, ito yung ano ito yung invoice ni customer. Tapos ito yung copy niya, ito yung record, okay, nag-match. Okay, revenue valid. Okay. Hindi lang ganon. Meron kang analytical procedures madalas for this, analytical procedures, ano ba to? Materiality. Materiality. Yeah. Isama na natin yung concept na yun. Meron kang analytical procedures for revenue. Then parang that particular account, nagpo-project din siya ng parang supposed to be revenue niya.
Nandiyan na nga rin yung parang budget concerns and parang target profit. Yung mga ganong klaseng amount, parang check kasi yan. Then parang in a way, pagka yung mga amounts na nakikita mo per analytical procedures ay within the threshold or within the materiality, yun, mga bagay na i-check and parang pagtatuunan mo din ng pansin. Kasi maaari mo din nga yan maging base for your financial, uh, for your materiality threshold. Okay? Mamaya, mas elaborate natin yan for analytical procedures, pero parang basis lang yan. Kung wala ka pa nung annualized FS. Pero per practice, ano ba? Kasi madalas, yeah, oo, like, magsa-start ka interim period. Yun yung magiging ano mo, lalo na kung matagal yung client mong gawin. Pero like for short-term clients, ito madalas ano like maliliit na clients, sorry, small companies, madalas naman walang issue kasi parang okay na, magsa-start sila ng February or either January or February pagdating sa ano. So okay na yung ano niya, okay na yung financial statements niya. So yun na yung basis niya for the materiality. Okay? Okay, moving forward, audit risk. Oh, again, ito yung sasagot dun sa ano natin, nature, timing, and extent ng under audit plan. Audit risk. Risk that the auditor might give an inappropriate opinion on the financial statements. Okay? I think nabanggit ko na to last subject natin. Diba may formula pa to? Audit risk is equals to inherent risk, IR times control risk, CR times detection risk, DR. Okay? Audit risk. So, ang composition niya, ayun nga, IR, CR, DR. Ang definition niya ay, ito yung risk na nakapagbigay ka ng maling opinion pagdating sa audit of pagdating sa yung audit ng financial statements. Okay? So, paano maiwasan tong risk na to? Guluguluhin mo yung IR, CR, DR. Okay? Diyan kasi papasok yung concept for reasonable assurance na parang we do accept itong risk na to. Okay? Okay, this is the level of uncertainty or mga pagkakamali na pwede naming i-tolerate. Parang ganun siya. Okay? Babalik dito sa mga tolerate na yan. I mean, again, may mga factors para hindi tayo magkaroon ng absolute assurance. Ano ulit yung mga yon? Balikan mo yung audit risk model natin. No? Andun kasi si inherent risk. Again, we only provide a certain level of assurance and meron at merong risk na mali talaga yung opinion natin. Pero, as much as possible, mababa siya. Okay? Kasi the range is, or like the common range is 1 to 5% yung audit risk. Contemplating siya with your assurance. So if you have 5% audit risk, meron kang 95% assurance na okay yung financial statements mo. Okay? When designing substantive tests, pagod na talaga yun. Auditors should consider susceptibility to misstatement, how effective internal control is, and the level of assurance. Okay? Ito, papasok yung tatlong concept ng audit risk model. So again, sinasagot nga nito yung nature, timing, and extent. No? Again, paulit-ulit tayo. Nature, timing, and extent. Okay? O, ulit tayo. Nature, timing, and extent ng substantive testing procedures mo. Ito yung mga consider mo. IRCRDR. Inherent risk, susceptibility to misstatement. Again, ano ba yung mga susceptible to misstatement? Yung mga pwedeng i-misappropriate, yung mga highly complex com- complex na accounts, leases, revenue, pero I mean, ano din yun, may susceptibility statement talaga yun. So, mga ganong bagay. Okay? How effective internal control is, papasok siya sa control risk, and yung kaya mong assurance na ibigay, your level of assurance, which is the detection risks. Okay? So, anong kinalaman niya sa procedures? Okay. So, doon tayo sa, yeah. Doon tayo sa kinalaman ng inherent risk versus sa need mong procedures na gawin.
Okay? So kung mababa yung inherent risk, so hindi naman pala risky itong account na to, konti lang din yung evidence na kailangan ko, konti lang din yung procedures na gagawin ko. Okay? Oh, ay, ano pala ito? Leases pala to. Eh, daming kailangan gawin dito eh. Ano to? Parang ang risky kasi baka maraming pwede magkamali. So, dapat, madaming procedures na gagawin ko. So, I need more evidence. Okay? So, direct relationship. Na tayo sa control risk. Ano yung kinalaman ng controls versus sa procedures na gagawin mo? It's in the matter of effectiveness. Okay? Okay. Effective yung internal control. Okay, positive. Maganda siya. Ibig sabihin, ay, pwede na yung ano, that's yung procedures na gagawin ko. Kasi nasasala ng effective internal control yung mga pagkakamali. So, ayun, less yung procedures na gagawin ko, konti na lang evidence na kailangan kong kunin. Okay? Okay. Tayo sa level of assurance, detection risk. Yung kanina na control is an inverse relationship for the level of assurance under the detection risk. Ano yung kinalaman ng detection risk pagdating sa procedures na gagawin mo? Sorry, it's more of the assurance. Higher level of assurance, gusto ko na okay yung assurance ko. Gusto ko na tama yung assurance ko. Ah, tapos dahil doon, yung detection risk class for definition no, parang it's a matter of responsibility ni auditor na mawala yung like yung or like ma-identify yung material misstatements gawin niya lang pero nagkamali pa din siya. Okay? Like hindi sapat yung procedures na ginawa niya to detect the material misstatement. Okay? So pag mababa yon, okay, mababa yung detection risk ko, ah para mapababa yon yung chance na magkamali ako sa procedures ko, kailangan ko ng more evidence. Kaya maraming procedures na gagawin ko. Okay? It's inverse relationship. Okay. Then, doon tayo sa kabila naman. Gusto ko ng mataas na detection risk. I'm willing to accept na mali yung procedures na gagawin ko. Okay lang naman sa akin. So, I will have lesser audit procedures na gagawin, konti na lang yung effort na ibibigay ko para makakuha ng evidence. Okay? Lalaro-laruin mo kasi siya para malaman mo kung ano ba yung audit risk na willing ka i-accept. Okay? AR equals IR times CR times DR. Okay? So, alamin mo yung relationship class sa kung mo siyang episodohin. Imaginein mo na lang, ayun yung mga ano advantage ng mga may photographic memory or like yung mga naiintindihan talaga yung concept, ganun mo na lang or like kung ano mang strategy mong gagawin pero wag mong kakabisaduhin yung ay ba I'll go down or up and then okay. ah Again, ito nga yung audit risk model natin, parang expound pa natin siya. The audit risk complements assurance. Is a complement of assurance. Again nga, kung gusto mong, parang counterpart niya kasi assurance. Kung gusto mo ng 5% na audit risk, you have a 95% assurance na tama siya. Vice versa. Hindi vice versa kasi dapat talaga mataas yung assurance. Yeah, your assurance rather than your audit risk. Uh, you must have a lower level of audit risk for public entities or public companies. Bakit? Dapat mababa yan kasi maraming tao yung nakasalalay. It's more of like a publicly listed entities or companies kasi parang ang dami niyang regulation. So, wala tayong way or like wala tayong room for any mistakes or misstatements. Hindi dapat tayo makapag-issue ng maling opinion. So, we do not want to tolerate a high level of audit risk or risk na mali yung audit opinion na nabigay natin. Okay? Uh, Inherent risk, factors for under management and industry factors. Nabanggit na natin kanina yan, yung complexity and all. Yeah, ito. Complexity, susceptibility, and judgments na ginagawa sa mga accounts. For control risk, uh, yung risk na hindi na tama nung
control yung mga frauds and errors or like ninyo na prevent yung ayun via their internal control system. Detection risk, it complements assurance. Okay? So yun nga parang pagka kasi gusto mo ng lower detection risk, so you must kasi ayun nga babalik tayo. You have a lower detection risk, so mas mataas yung assurance na gusto mong makuha. Okay? Hindi mo naman gusto ng tawag dito ng mataas na assurance, you have uh, high level of detection risk na i-accept. Okay? So, expound natin. This is the typical range for your assurance. Okay? Pag low assurance lang yung need mo, I mean, wala kang pakialam, okay lang. I mean, I'm willing to accept na mali yung audit opinion na mabibigay ko 5%. Okay? Moderately percent high. Level of assurance, 1%. Again, hindi yung magsi-zero kasi hindi nga possible yung ganun. Okay? Wait lang ko sa lupat. Pero okay pa yan. Okay pa yan, okay pa yan. Yeah. So doon siya papasok na you have a high level of assurance. Dito rin papasok na publicly listed company ka. Okay? So for your typical range naman ng mga IR, CRDR, IR 60 to 100%, CR 40 to 100%, and detection risks 1 to 50%. Lalaro-laruin mo yan. What if, ito, pupunta na tayo dun sa step ng pag determine ng audit risks. Okay? What if gusto mong malaman kung ano ba yung gusto mo lang na detection risk na makuha? Nakalimutan ko yung gantong klaseng property pagdating sa math, no? Kung ano ba yun. Commutative property, transpose, ano ko, ano mo, nakalimutan ko na. Pero parang, di ba, pagka gusto mong mahanap yung particular amount, tapos nakaano siya, na papaligid or napapagitnaan siya ng equal sign, papalitan mo yun. Ano yun? Ano mo lang yun, babakod-bakod mo lang yun. Na dapat, di ba? So, kung gusto mo malaman yung detection risk, like yung risk na si auditor hindi niya si auditor hindi sapat yung procedures na nagawa niya para makita lahat ng material misstatement. Gusto mo makita yon kasi yun lang yung extent ng procedures na gagawin mo. So, gusto mo siyang malaman and in consideration do sa kaya mong i-tolerate na audit risk. Okay? So, given audit risk 5%, your inherent risk 80% and 60%, ano yung detection risk mo? Okay? So, yan lang yan. I-multiply mo na lang yan. O, mental math, 10%. Tapos mali pala yung nakapisado ko. No? Okay. Detection risk is at 10%. Pag-aaral to class na kasi part of your midterms na rin to. Yung mga calculations na ganito. Okay? So, ibig sabihin, you are not allowing yourself na tumaas sa 10% yung detection risk na meron ka. Yung risk na magkamali ka sa audit procedures mo. Okay? Na hindi mo makita yung mga material misstatement. Okay? Anong relationship ng audit risk and detection risk? It's actually an inverse relationship. Okay? Diba yan? So, mamaya baka malito kayo dito sa concept. Pinakaya itong concept yung pagdating sa materiality pero i-try natin siyang i-imagine later on. Okay? So, like, the lower your audit risks, the higher your detection risks. The higher the audit risk, the lower your detection risk. May expound natin yan. So, dito muna tayo sa mga madaling intindihin. Okay? Ano yung relationship ng inherent risk, control risks, detection risks. Okay? So, kung mapapansin niyo yung parang as to itong hinahanap natin, no? Nasa baba siya, no? Nakalimutan ko na yung mga terms sa mga math. Basta nasa baba siya nung division sign. So, it has an inverse relationship. Okay. Medyo nakakalito kasi ito yung parang relationship talaga ng detection risk and audit risk. Mamaya makita niyo bakit siya nakakalito. Pero kalikutin mo pa yung isip mo. Okay, later.
ito relationships na lang 'tong mga pinag-uusapan natin, I think yeah, ito. Ano yung relationship naman ng audit risk, inherent risk, and control risk, okey? Ito ay actually, under a direct relationship, okey? So like, um, eto pala balikan muna natin yung ano, IRCRDR. So sabi natin inverse relationship. Inherent risk and control risk. 'Pag mababa pag mataas yung risk sa inherent risk and control risk, ibig sabihin kailangan mong mapababa yung detection risk mo or like yung risk na magkamali ka. Kasi nga mataas na yung tinolerate mo sa controls na hinayaan mo na itong mga risk na 'to na mag-occur. So you need more evidence. Okay? Need more evidence, need more procedures. Okay? Para yun, 'di ba? Yun yung medyo nakakalito eh. As to relationship ni procedures versus detection risk. Babalikan mo lang yung concept. Detection risk kasi is yung parang kaya mo i-accept para magkamali ka. Paano ka magkakamali pag hindi mo ginawa yung mga procedures mo. Okay? Baka malito ka pero balik-balikan mo lang. AR, IRCR. Okay? It has a direct relationship, audit risk, maling opinion yung nagamit mo, oo, or na-issue mo, kasi, or mataas yung chance nung ganun, kasi yung inherent risk mo and control risk mo is mataas din. Okay, like hindi yung mga prevention ng fraud, sobrang ang complex ng mga account, dahilan yun para yung audit opinion mo na nabigay ay mali. Okay? And vice versa. Ano pa ba? Yun, yun na lang yung mga relationship. Pero, tama ba? Sige. Balik na mamaya yun. Mamaya yung concept or materiality. Let's have the steps for audit risk model. Siyempre, check your level of audit risk. Ano na lang ito eh. Actually, parang procedure based na lang din talaga siya sa audit risk model. You have your AR, IR, CR, and DR. Okay? Doon siya. Identify mo yung audit risk mo. Ano ba yung gusto mong i-tolerate lang, willing ka. Again, pwede mong tingnan yung range. 5, 3, 1. Ay, ano lang to, typical range. Pwede kang mag-divert dyan. Then, check mo, i-analysis mo based sa several factors. Sinecheck din talaga to actually kung ano ba yung pwede mong ilagay na range for inherent risk and control risk, pero again, it's matter of professional judgment. And lastly, kung ano ba yung acceptable level of detection risk na kaya mong gawin. Ito kasi is a controllable variable. Pwede mo siyang baguhin kasi ikaw yung auditor. Etong inherent risk and control risk, malabo mo rin kasi siyang mabago kasi nga kay management to. Sila yung mas may alam nito. Sa kanila yung control eh. Yung inherent risk though hindi naman talaga gaano related with the management but based on the nature na lang din talaga ng mga transactions. Yeah, sorry. I would like to revise what I've said earlier. Kasama rin pala nga yung management dito kasi again nga, parang management has the saying din pagdating sa mga processes and systems. So parang as to the system of recording and following the standards nasa sa kanila. So andun na rin yung parang factor for inherent risk. Okay? So once na-determine mo na yung acceptable level of detection risk, okay ka na sa audit risk model, pwede ka na mag-design ng substantive testing procedures mo. Again, sila yung nasagot ng nature, timing, and extent. Pag alam mo na yan, edi ayun, go ka na for substantive testing procedures. Okay? Nature, timing, and extent. Relationships and considerations, mga ano lang to, additional, yun nga, parang kailangan mong pag-isipan. Detection risk can be controlled. Again, ito nga lang yung parang controllable variable. Ito, risk assessment procedures sequels to understanding entity and its environment, including control and assessing risk of material misstatements. Yun yung tinatawag nating risk assessment procedures, yung mga napagbabanggit natin kanina. Okay? RAP procedures yun. Yung understanding ng client plus yung identifying risk of material misstatements through checking ng inherent risk and control risks.
Okay? And ito, dun tayo sa relationship of materiality versus audit risk. Babalikan lang natin. Higher materiality. Higher materiality, ibig sabihin, konti na lang yung population ko, I need lesser evidence. So, mas maunti yung procedures na gagawin ko. We have an inverse relationship with audit risk. So, ibig sabihin, so, yeah, sorry, balik tayo ha. Mataas yung materiality threshold mo, maunti na yung population mo, so lesser yung procedures na gagawin mo, lesser yung evidence na kailangan mo. Ibig sabihin tataas yung yung detection risk mo kasi nga you're willing to uh, uh, create or like phone less of your procedures para magkamali ka. So, ibig sabihin, since we have an inverse relationship with detection risk and audit risk, ibig sabihin, mababa yung audit risk mo. Parang ang system nun, kailangan mong mapababa in a way yung audit risk mo or like yung parang, yun nga, yung pagkakamali mo. Parang ganun siya. Ganun mo siya, ganun mo siya isipin kasi medyo nakakalito yung concept ng book. Okay? Parang dapat ang goal mo is mapababa mo yung audit risk na kailangan mong kunin or i-tolerate. Okay? Oh, balikan naman natin. Medyo may kasi yung concept na yun eh. So, lower materiality. Lower materiality, so mababa yung amount, mas pataas yung population mo. So, you need more evidence, you need more procedures. Ibig sabihin, bababa yung detection risk mo. Since you have an inverse relationship with audit risk, ibig sabihin, you can tolerate as much as for a higher audit risk. Okay? 5%. Okay, balikan mo yan. Balikan mo lang yung concept na yun. Sobrang nakakalito kasi yung concept ng relationship with detection risk and audit risk. Pero ganun mo siya tingnan. Yung detection risk has an inverse relationship with audit risk. So pag mababa yung detection risk, mas mataas yung audit risk. Pag mataas yung detection risk, mababa yung tawag dito, audit risk. Parang in a concept na since nagawa mo na yung maraming procedures, mababa na yung risk na kailangan mo. So you can have a higher audit risk. Ganun mo na lang siya intindihin or like tingnan. Kasi medyo nakakalito talaga yung concept na yun. Again, isa pa. Pag mataas yung detection risk mo, ibig sabihin kaya mo siyang parang kaya mong i-tolerate yung ganung klaseng pagkakamali pero as much as possible, your goal should be a lower audit risk. Okay? Di ba? Antok pa yan. Wala pang tulog yan. Next, analytical procedures. I think this is second to the last concept. Mas na rin natin siya, no? It's an analysis of ratios and trends, including resulting investigation of fluctuation and relationships. Again, class, kailangan kasi nating malaman yung mga galaw sa initial analytical procedures natin kasi baka material ng galaw nito. Yung mga fluctuations niyan, kumusta naman? Bakit biglang lumaki, biglang lumiit? Kasi dito makikita mo kung agad kung may pagkakamali ba. For example, yung nasabi ko kanina, for revenue, 5 million. Tapos nagpa-adjust ka 3 million, dapat 2 million lang talaga. Eh, 'di ba naapektuhan yun ng materiality mo. What if hindi mo to ginawa? Like itong analytical procedures na to. Eh di sana, yun nga, parang kung di mo siya ginawa, eh di maapektuhan yung materiality mo, no? Pero kung nagawa mo siya, eh di better kasi okay na agad yung materiality mo. Okay? Paano nga pag hindi mo nagawa, eh di wala, ligwa ka, utulit ka doon sa materiality mo. Okay? Yun yung kahalagahan ng meron kang initial analytics. So, it is required in planning and overall review stages. Okay, planning analytics. Dun siya, yun yung niya, parang pinaka-purpose niya. Yung other types of analytics, maring dun na sa pinaka-procedures. Again, nabanggit ko kanina yung tawag mo dito, revenue account. It's more of a substantive procedure pero pwede natin siyang balikan pag nandun na tayo sa substantive testing. You also have
final analytics. Baka kasi meron kang hindi pa na-consider kahit na-audit mo na lahat, pati yung mga adjustments andyan na. And the subsequent analytics for checking if meron ka bang for adjustments. Okay? Ano yung mga steps niyan? Develop an expectation. Okay? You must compare your expectation with the financial statements. And investigate significant and expected differences. Kaya ko siya na-relate kanina dun sa basis for materiality. Kasi meron kang meron kang sineset na particular expectation. Better example na nga lang talaga is revenue. Okay? Since meron ka nung budget, you have this particular expectation and marirelate mo siya sa revenue forecast pala rather. It's more of a revenue forecast. You have your expectation. Ngayon, i-compare mo yan sa kung ano yung actual. Okay? Should be versus actual. Yun yung pinakalaging maririnig mo sa audit. Audit prob, andyan siya. So, pagka mga ganang bagay na iba yung expectation versus reality, investigate mo ano yung reason. Okay? Significant. So, consider materiality. Use of analytical procedures, again, in planning, substantive testing, and overall review. So, nabanggit ko na naman yan. Ito, complete the procedures under analytical MRO for planning. Compare your expectations between your reality or your recorded balance. If merong significant differences, hindi ko pala nalagyan ng yes or no. If you have, is there a significant is the significant is the difference significant? Kung significant siya, design more extensive or substantive testing procedures. If di naman siya significant, meaning hindi na nga material, design less extensive or substantive testing procedures. Okay? I think magpapakita ako ng audit tawag dito analytical procedure sa inyo sa next meeting natin. Okay? Concept of additional lang to audit plan, audit program, and time budget. For your audit plan, this is the expected scope nga ulit and conduct, the nature, timing, and extent. Yung audit program, it's more of related to the strategy itself. So this is the broader term. So it's like the audit program. Per audit program, audit plan. Budget, estimate time spent in connection with audit fees. Again, babalik ka kasi sa concept ng ano mo, kumusta pa ba yung budget mo? Ito lang yung napagkasunduan nating nature, time, and extent. So baka kailangan ba natin ng additional fees? Malabo yun madalas. Kasi ulit ka doon sa doon sa unang step mo, yung audit, accepting ang audit engagement. Di ba? Ano pa yon kailangan mo ng letter, kailangan mo ng engagement letter, kailangan mo ng any other documents na necessary para maging valid yung contract nyo. Mahirap magtaas ng audit fee. And I think hindi siya masyado nangyayari sa practice. Actually, parang wala pa akong na-encounter na gano'n. Okay? Kaya pagka meron kang changes in your audit plan, malala. Sobrang lala, lalo na yung mga nag-extend ng ng audit. Nangyayari siya, basta nangyayari siya. But it should be reasonable and very much documented. Ano yung reason? Madalas reason, yun, nagtagal yung audit kasi nagbago yung system ni client. Yun. It's one of the best reason. Pero hindi magandang reason yung, ay, mga new hires kasi yung mga namin, mga hindi competent, mga bago, like hindi nila naman gagawin. Ba't nga hinire, di ba? Mabalik ka dun sa dun sa concept ng accepting an audit engagement na you must have all the resources and the capability ng auditors. Okay? Yeah, tapos then, thank you, Lord. So, prepare a quiz, chapter 5, 30 questions sa tayo, medyo madami-dami, no? So, for major topics natin, dadamihan natin yung questions via Google Forms. MS Forms yung nakalagay dito noong una, but Google Forms, G Forms. Midterms, chapters 1 to 5, and yung Big 4 discussion natin. So, it's scheduled for November 8, 2020. Okay? Okay. Yeah, and that's all. Thank you, class. And if you have questions, don't hesitate to ask me. Pero sana wag during Sundays, no? Pahinga na nga ako kay JD yung prop nyo, no? And also pahinga nyo na din. Okay? So, glad to be with you. Hindi ko alam kung ilang oras na. Pero thank you, Lord. At tapos na tayo. Okay? So that's all. Thank you, class. Peace.